Bayan, Katunying, Jerry, Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, September 29, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Halos 1 milyong public school teachers tatanggap ng 1,000 cash gift sa susunod na linggo. Croatia may alok na halos 500 trabaho sa mga Pinoy. Pangulong Bongbong Marcos nangako na hindi na Ano raw? hindi na mauulit ang pang-aabuso sa pondo ng bayan. Presyo ng gulay posibleng tumaas dahil sa 3 magkakasunod na bagyo. Mahigit sa 8 milyong pisong halaga ng shabu at marijuana na kumpiska ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Pasay. At lady engineer patay sa ambush sa Ilocos Norte. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Sa ating good news, nasa halos ilan ba ito? 955,000 public school teachers sa buong bansa ang makatatanggap ng 1,000 pisong cash incentive kaugnay sa World Teachers Day. Ito po ay sa Oktubre 5. Ayon kay House Assistant Minority Leader at Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzales, ang pondo para sa World Teachers Day Incentive Benefit ay line itemized sa 2025 General Appropriations Act at may special provision na ginagarantiyahan na ito'y mailalabas sa takdang oras. Opo. Ang World Teachers Day na ipinagdiriwang tuwing October 5 mula pa noong 1994 ay pagbibigay ng parangal sa mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng mga kabataan at lipunan. Sa Pilipinas, idineklara sa pamamagitan ng Republic Act 10743 ang October 5 bilang National Teachers Day bilang parangal sa dedikasyon ng mga Pinoy educators. Alas 6:07 na ng umaga sa isa pang good news. Halos 500 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino sa bansang Croatia. Sa anunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW, nagbukas ng 435 na trabaho ang Croatia para sa overseas Filipino workers sa ilalim ng government-to-government program. Kabilang sa mga hinahanap na posisyon para sa hospitality at food service ay 255 room attendants, 110 waiters, at 70 kusinero. Sa mga interesado, kabilang sa mga requirement para sa aplikasyon ang mga sumusunod. Ang edad dapat 18 pataas. Filipino citizen. Aba, mapili itong mga Croatian. 18 pwede na. 18 pataas. Aba,
hindi kailangan ang work experience. Aba, tingnan mo nga naman yan, no? At least high school graduate. Ayun, high At school may graduate. TESDA National Certificate 2 kaugnay sa nasabing trabaho. Ayan. Physically at mentally fit. Marunong makaunawa at magsalita ng Russian. yun lang. Yun lang. Ano ng daw? English. Ayun. English. Kaya. At least, Kaya. kaya. Magkano sweldo? Ito. Isasagawa ang interview para sa pre-qualified applicants sa October 15. At sino mang makukuha Ayan na. makakatanggap Ayan na. ng nasa 69,000 pesos na sahod Aba. kada buwan. Tingnan mo nga naman, 69,000. Monthly salary. Magkano Aba. ba? Baka sa euro to eh. Magkano ba euro ngayon? Malamang mga 60, 67, 68 nga. ganun yan. Malamang 1,000 euros to. Oo. Ayan, Ay, kung hindi gusto ninyo magpunta dyan sa Croatia. Ito 255 room attendants. Yung room attendants kwan yan no? Yan yung mga nagliligpit ng mga hinigan. Naglululo ng banig. Naglululo ng banig. Kung may banig sila ron. At saka nagtutupi ng kulambo. Ayan. Teka muna kung Bachero, buti nabanggit natin to. Yung bang naglilinis ng mga room ng mga kwarto na yan nagpapalit talaga ng mga sapin? Dapat pinapalitan. Lalo na kasi meron akong napanood, kapapanood kasi natin dyan sa mga TikTok na yan. Yung halimbawa bago kang guest, kala mo ang ganda ng pagkakalinis. Nung pala hindi naman masyadong kanyon. Depende siguro sa tapos ang sa dami hotel. daming dumi. Nako. Oo. Saan ba yan? Saan ba yung hotel na yan? PM is the king. Dapat pinapalitan, lalo na yung punda ng unan. Nako, dahil yun ang nakadikit ng gusto sa katawan. Sayo, tama. Yung kobre kama, yan, kumot. Tuwalya. Yung iba pa naman si Paring Ray sa motel daw, motel. Yung iba pa naman, yung tuwalya, hindi lang tutuyo ng buhok, ipinantutuyo din ng paa. Ay talaga. Di ba? Tapos ipagagamit sa iyo na susunod na guest. Pero yun dapat pa pasong pa yan. Pero yung ang tinutukoy lang kung Bachero sa kobre kama na ganyan. Dapat pinapalitan yun. Pinapalitan pero yung kwan lang yung ibabaw lang. Ibabaw lang. Meron palang gano'n, ano? Di lalo na nga yung sinasabi ni Paring Ray sa mga motel. Dapat yun. Sa motel, di ba? Mas yung lalo yun. 3 oras lang. Dapat, madalian, maraming customer. Nako, pinapagpag lang na ganyan. Nako, inang. Sabi mo, ang ganda naman dito, ang ganda ng ilaw, madilaw, hindi mo na makikita. Pero sabi ni Yuel, hindi ganyan sa Sogo. Bakit? So clean, so good. ACS Balita. Nakalibre pa, no? Ay, Kuyang Edlas ng Edlas. magandang morning. Long time no see, ha? Oo nga, ano. 6:12, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na mauulit pa ang mga ginawang pang-aabuso sa kaban ng bayan. Sa mensahe ng Pangulo kasabay ng paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo sa Cagayan, sinabi nitong sisiguruhin niya na wala nang mangyayaring katiwalian sa kanyang administrasyon. Git ng Pangulo, ang pondo ng bansa ay pera ng taong bayan at ang mga opisyalang pamahalaan ay kustodyan o tagabantay lamang nito. Ayan, din naman yan, ha? So ang pera ng taong bayan, ang pondo ay pera ng taong bayan. Kustodyan lang ang mga taga-gobyerno. Yun. Kapag ang kustodyan ang gumawa ng kabuktutan, Nako. pwede bang maging state witness yan? Pwede bang maging state witness yun? Yung custodian, yung pinagkatiwalaan mag-ingat ng pondo ng bayan, pwede bang yan din ang maging state witness?
Actually, magandang tanong yan, Kumbachero. Ha? Napakagandang tanong niya. Kumpara sa mga sibilyan Sibilyan. na kasangkot sa kontrobersya o sa kaso, di ba? Nako, ayan ang kailangan nating subaybayan. Pero ulitin ko lang, hindi ko naman nalilimutan yung sinabi mismo ng investigador. Ano? Investigador na si Senator Ping Lacson sa atin. Na yung may hierarchy. Yung hierarchy ng kasalanan. Dito po sa kabuktutan na to. Una yung proponent. Pangalawa yung DPWH. At huling-huli na yung civilian. Yung contractor. Yung civilian contractor. Wala sa gobyerno. Pero hindi dahil sa proponent, masama na. Hindi talaga. Hindi dahil sa proponent, tinutukoy masama natin sa proponent. Yung proponent na kasama nga sa kabuktutan. Sa kabuktutan. Pero sa sindikato. Tama dyan, Kumbachero. Pero may mga proponent na hindi rin naman ganun kabuktot. Pero ang tumatrabaho ay yung nando sa second layer. Yung nasa DPWH. Yun, kaya naman. Pero Kumbachero, may isa pa akong phone-in question dito. Halimbawa yung proponent. Yung proponent ay hindi naman ang hingi. Hindi naman nang hingi. Halimbawa, hindi nang hingi ng 25%. Merong ganyan, ha? Hindi naman ako nang hingi. Sabi nung senador. Sabi nung Congress, hindi naman ako nang hingi. Pero binigyan ako eh. Ayo. Pero saka ang binigay sa akin, hindi naman 25% eh. Mga hindi 15 rin 30%. 15% lang eh. Paano yun? Tinanggap mo naman? Hindi naman ako tumanggap yung chief staff ko. Yung chief of staff ko. Binigay sa'yo ng chief of staff mo? PM is the key. Meron talaga mga pangyayaring... Paano yung ganun? Kaya nga, meron mga pangyayaring ganun kasi Kumbachero talaga na hindi naman ganun kasama yung proponent pero sumasama dahil ganun na nga yung naging kalakaran sa matagal ng panahon. Talaga. Mawawala yan pag tinanggal na sa mga mambabatas natin ang pag-pinpoint o pagpopondo ng proyekto. Mawawala na talaga yan. Pero sa matagal na panahon talagang hindi nangyayari yun eh. Di ba? Pork barrel, Mas pinilitan nila ng dapat daw line insertion na yan. Line insertion. Line budgeting na ang gagawin natin. Line item budgeting. Yung mga insertion na yan, yan yun. Yan yung line item budgeting ho, yung mga insertions na pinag-uusapan. Anong katunayan? Ito, banner po ng lahat ng mga payagan yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Yan. Sa Manila Times, Lacson, Senators made 100B budget insertions. Ayan, tinan mo. Sa Philippine Star, ano ang banner story? Lacson, almost all senators inserted 100B in 2025 GAA. Sino kaya ang hindi? Kasi almost lang. Almost all. So merong hindi. Yung Philippine Daily Inquirer. Ping, senators inserted 100B in current budget. Yan po ang yan, di ba yan? Bago pa sabihin ni Senator Ping to, binanggit nga natin eh. Binanggit na natin yan. Nagbigay pa nga tayo ng example. Bibigay pa nga natin example si Senator Risa Ontiveros. Gusto mo ba magbigay pa ako ng isa? Sige nga. Si Senator Raffy Tulfo. Meron din. Meron din. Meron din. Hinahanap ko lang. Tinan mo nga naman. Si Senator Win Gatchalian. Meron din. Siya ngayon ang chairman ng Finance Committee. Sino pa ba yung mga napicturean kong nandine? Ikaw pala ang nami-picture dyan, ha? Napicturean ko yung mga dokumento kung batsero. Galing sa, ayan, sa BICAM ba yan? Yung BICAM mismo? Tinitin ako nga kung marami palang multipurpose building si Senator Win. Hindi flood control hindi ko pa napasadahan kung batsero kung may flood control si Senator Win. Pero yung nabanggit ko nung nakaraan si Senator Riza Ontiveros meron. May flood control. Nasa 500 million. Si Senator inabanggit mo kanina, si Senator Mark Villar, meron din. Ang magkano ba tong kay Senator Mark Villar? Teka, total lang natin. Sige, ba talagang nasa 3.6 billion. 3.6 billion. Yung kay Ermat. Sino Ermat?
Ermat ni Senator Villar. Ay, wala. Hindi ko na-picturean. Pero karamihan sa kanila ay nasa 3 billion, kumbachero. Marami sa kanila ay nasa 3 billion. Parang yun yung... Si Senator Rapi ay nasa 5 billion. Uy, Senator Rapi, nakalamang ka ng... kakibo-kibo. Nakalamang ka dun, ha? Nasa 5 billion, ang 5 billion plus. Tinitingnan ko kung may flood control dito. Silipin. Mga project na nandyan? Ito, construction of river flood Flood control. project. May flood control. 100 million. Saan ito? Sa Isabela. Isabela. Oo. Saan pa? Teka, ha? Construction of river flood control project. Saan naman yan? Mercedes. Isabela rin. Isabela din. 100 din. Pare-pareho, ha? 200. Puro Mercedes. Isabela, 100 din. 100? So nakakatatlong 100 na tayo sa flood control. 300 na yun. Oo. Tuloy mo basa. Flood mitigating... Flood control din yan. Flood control din ba yun? Oo, flood control din yan. Mitigating Hindi, flood control yan. Flood mitigating structure. Saan naman yan? Dalton Pass. Sa Biskaya. Barangay Holy Spirit, Quezon City. Sa anak niya yan. Hindi, Senator Rapi Tulfo, nakalagay. Hindi, sabi sa distrito ng anak niya. 50 million. Construction flood mitigating structure. Saan naman yan? Air Force Road. Sa Pasay. Holy Spirit, Quezon City. Ano ba yan? Doon din, 100 million. Madami na yan. Mitigating structure. AFP Road. Sa Aguinaldo siguro ito. yan. Holy Spirit, Quezon City. Holy Spirit na naman. 50 million. Ayun, at iba pa. Marami pang iba. Teka muna. Hindi ba bumoto si Senator Risa sa Asikoco na negative o tutol sa BICAM? Sa BICAM. Bakit may insertion pala siya? Lahat, may insertion. Kahit na bumoto siya ng... Si Senator Risa? Oo, meron. Sigurado, ha? Ayan, Senator Risa Ontiveros. Sige, patingin nga. Construction of flood control structure along Sawaga River, Linabo Bridge section, Barangay Violeta, Malaybalay, Bukidnon. Sa Bukidnon, okay. 200 million. 200. Ayan, Tapos, ito yung... Sesya na ho kayo. Medyo malabo na mata nito. Nagulat ka ba? Magugulatin pa. Ito. Yung construction of flood, ito flood control talaga nakalagay. Yung kanila mitigating. Iba siguro yun Hindi, pareho lang yun. Flood control structure along Bakit River, Tarlac, Mongkata, Tarlac, 75 million. 75, okay. Flood construction of flood control structure Paniki, Tarlac. 75 million din. 150 na yan. Construction of flood control structure Kamiling River. Tarlac din ito. 75 million. Okay. Flood control structure along Manok River, San Manuel, Tarlac. 75 million. So, apat na 75. 300 ba yan? 300. Tapos may 200 sa 500. Bukidnon. 500 na flood control. Ba't uulitin natin? Hindi po masama ang mga insertions na ito dahil sa ilalim nga ng sistema natin. Pwedeng yun nga binanggit, di ba, sa DP do sa hearing merong allocable na binabanggit. So merong particular amount na nilalaan para sa mga mababatas para silang pumili ng project. Walang masama. At kapag ka po yung project maganda naman, pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Ano masama doon? Halimbawa, may lumapit kay Senator Risa na taga Bukidnon. Meron kaming kailangan pondohang flood control project, may binabaha dito. Siyempre, kaya siguro hindi na siguro nagtanong si Senator Risa. Di ba taga ron sa inyo si
Mig Subiri, ba't sa akin kayo humihingi? Yun, walang ganun. Pwede niyang ganunin yun. Pero sa bagay, pwede rin naman niya sabihin talaga. Kaya lang, siguro dahil siya ang nilapitan, at siya ang nagpondo. Sa minority na si Mig Subiri nun natanggal na siya. Tama, natanggal na siya. Sasabihin, baka pag tinuro mo pa, minority na nga ako. Ito, ingunguso mo pa ako. Dahil ba sa minority? Dahil ba? Kapag ba naging minority na, ay wala ng insertion? Hindi! Hindi po. Sabi nga ni Senator Ping, almost all. Halos sino kaya yung nag-iisa lang kaya yan? Siya naman kasi kapapasok pa lang niya. So hindi pa siya kasama ron. Hindi pa kasama. Sino kaya doon? Hulaan nga natin. O baka hindi na lang, medyo nahiya na lang si Senator pinasabing all. Ganun. Sana all. Kaya almost all. Sino kaya Yun ang ngayon ang palakpakan natin doon. Yun ang pahulaan ngayon. Sino? Sa mga senador ang walang insertion. Ayon sa ating bubuhi. Susunod. Tito Boy! Ano ba? Meron ba susunod dyan? Ayan. Uy! Si Mayor Benji Magalong. Makibalita tayo mamaya kay Mayor. Nag-resign Nag-resign na siya. Parang pakiramdam daw yata niya, sisibakin siya. Inunahan na niya. Ganun pala. Inunahan pala niya. Kaya nga bakit siya sisibakin? Kaya nga, yun nga ang tanong natin. Kaya nga, Senator. Mayor Benji, tumatawag ho kami. Mayor Benji Magalong, tumatawag ho kami para magkaroon ng kalinawan ang mga pangyayaring ito. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 625 SO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple strain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Aabot sa 8.83 million pesos na halaga ng illegal drugs ang nasabat ng Bureau of Customs na sa isang warehouse sa Pasay City. Ayon sa Bureau of Customs, nakumpiska ang 992 grams ng shabu at 1,395 grams ng high-grade marijuana mula sa tatlong hindi na claim na parcel. Idineklara umanong electronic equipment at damit ang mga parcel, ngunit nang sumalang sa x-ray ay nakita ang kahina-hinalang kontrabando. Sa kustodiya ng BOC na mga nakumpiskang illegal na droga at tinutunton kung sino ang nagmamayari. Alas 6:28 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Namumurong tumaas ng hanggang 15% ang presyo ng gulay sa merkado dahil sa magkakasunod na bagyo na humagupit sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Ernal de Mesa, nakadepende sa laki ng naging danyos ng mga nagdaang bagyo kung gaano katagal iiral ang taas presyo. Tiniyak naman ni de Mesa na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng gulay, lalo na sa highland vegetables. Samantala, wala namang anyang nakikitang dahilan para magkaroon ng taas presyo sa bigas matapos sa mga naranasang sama ng panahon. We are not expecting sudden increases sa bigas. Yung gulay, yung medyo talagang tinitingnan natin dahil ang tinamaan, of course, dito sa norte and then ito sa may bandang
southern Tagalog part. So yun yung possibly ma-affect. Normally pag mga ganitong bagyo at lalo na sunod-sunod, mga hanggang 15% nagkakaroon ng mga increases. Pero mabilis din naman ding nakaka-recover. Batay sa tala, tinatayang aabot na sa 1.4 billion pesos ang pinsala ng bagyong Mirasol, Nando at Opong sa sektor ng agrikultura, kung saan Cagayan ang pinaka napinsala. 6:30 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Inunahan na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang posibleng pagsibak sa kanya bilang special advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Magalong, siya na mismo ang nagbitiw sa pwesto bago pa man gamitin ng Malacanang ang kunwaring reassignment para tanggalin lang siya sa ICI. Gate ni Magalong, kinu-question ng Malacanang ang pagsama niya sa field inspections sa mga maanumalyang flood control project, gayong special advisor lang naman umano siya ng ICI. Para kay Magalong, walang mali sa kanyang mga aksyon dahil ang tanging layunin niya ay makatulong sa investigasyon at mapalabas ang katotohanan. Kung hindi lang din anya siya pinagkakatiwalaan ng Malacanang, ay wala rin siyang dapat pang maging papel sa ICI. Dagdag pa ni Magalong, mas prioridad pa ng palasyo na alisin siya sa ICI kaysa habulin ang mga utak ng garapalang katiwalian sa pamahalaan. Yun, ganun ang naramdaman ni Mayor Benji. Pero doon sa issue ng baka napapabayaan niyang Baguio City, may punto ron na kumbatsero. Diba? Kasi ang pagiging mayor ay full-time job yan. Full-time, 24 hours yan. 24/7 Kahit nga natutulog ka mayor ka Totoo yun. Pwede kang katukin at kapag may emergency. Diba? Diba, innocently, tinanong natin nung nakaraang kung siya ba nag-leave o nag-resign sa pagka-mayor. Kasi nakikita natin siya kung saan-saan kung saan nagpupunta si Sec Vince, nandun din siya. Yun, doon lang sa biyahe, laking oras ng kakainin nun. Yung nandun siya sa Davao, nandun siya sa La Union, nasa Quezon City. Yun na nga. Doon talaga. Yung point na yun na talagang hindi mo, you cannot serve two masters at the same time. Pero yung tinutukoy na pagiging siya advisor lang, yun lang ba ang ginawa ang laman nung appointment niya? Nung bago siya ipaalala sa Malacanang na nung in-announce bago, yan, sabi nga namin ni Kumbatsero, siya ay magiging investigador. Sa inyo galing yan Kayo nagsabi. Sinabi niyo pang isang mahusay, at ang Pangulo mismo sinabi niya na isang mahusay na investigador ito. Siya pa ang gumawa ng imbestiga sa CIDG nung Mama Sapano. Di ba? Binanggit pa ng Pangulo yun. Yan talagang wag na yung anggulo na yun. Sabihin nyo na lang kung baka Mayor Benji, baka may napapabayaan ka. Dahil tumatawag sa amin talaga. Dito. Mga taga-Baguio, baka mabutasan tayo dito. Totoo yun. May batas tayo na hindi ka pwedeng humawak ng dalawang posisyon. May batas pang gano'n. Di ba? Ganun na lang. Pero yung hindi ka naman investigador, advisor ka lang. Sinabi nyo, investigador. Sinabi nyo yun. Sinabi nyo yun. At kaya siya nilagay doon dahil siya isang mahusay na investigador. Hindi namin kayo tatananas. Di ba? Tapos ngayon nadagdag pa na meron palang kontrata sa Baguio City ang mga diskaya. Yun, isa ring yun, kumbatsero. Dapat sa simula pa lang siguro, may disclosure dapat pa lang may full disclosure doon si Mayor Benji. Di ba? Kasi parang namang ako in fairness naman doon sa mga diskaya, hindi na pwede sabihin lahat ng ginawa ng Diskaya kawalang yan. Baka naman kung tingnan muna, baka naman wala naman problema yung proyekto doon. Kaya tama ka doon, Kumbatsero. Kaya lang dahil dapat dinisclose yun. Dinisclose yun. Samantala, isang lady project engineer ang itinumba na mga hindi pa kilalang suspect sa barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Nilinaw naman kaagad ng Dingras Police na ang babaeng civil engineer ay hindi kontraktor, kundi project engineer ng isang construction firm, taliwa sa unang report. Natagpuan ang biktima na duguan sa loob ng kanyang van na nahulog pa sa kanal at nagtamo ito ng 5 tama ng bala sa kanyang katawan. Galing ang lady engineer sa bayan ng Solsona para tingnan ang kanyang negosyo nang ito ay tambangan. Dapat nang bilisan ng Independent Commission for Infrastructure ang pag-iimbestiga sa flood control skandal.
Ayon sa ekonomista at profesor na si Emmanuel Leico, malaki ang tiwala ng business sector sa pagtutok ng ICI sa garapalang katiwalian sa flood control projects. Bagaman naniniwala ang mga negosyante na magiging makabuluhan ang investigasyon ng ICI, sinabi ni Leico na nandun pa rin ang pangamba sa posibleng kahihinatnan ng investigasyon. Kung tatanungin ang business sector, malaki ang tiwala ng business sector na magkakaroon ng makabuluhang pag-iimbestiga ang ICI. Pero ang ikinababahala ko lang, kung masyadong mabagal ang ICI, magkakaroon po ng talagang patuloy na pangamba ang ating mga mamamayan. Lalong-lalo na po sa business sector kasi po makikita rin nila ang kanilang mga kita ay bababa, maapektuhan. Kung kaya naghahanap ang mga mamamayan ng daglian na solusyon, pero kailangan po ay konkreto. Mapanagot yung talagang may pananagutan dito. Si Professor Emmanuel Leico. Umihiling po naman ng mahabang pasensya sa publiko ang Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng kanilang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Ayon sa ICI Executive Director na si Attorney Brian Hosaka, batid nilang naiinip na ang taong bayan sa ginagawang pagsisiyasat sa naturang kontrobersya. Ngunit pagtitiyak ni Hosaka, gagawin ng ICI ang kanilang trabaho para hindi na maulit pa ang anomalya at mapanagot ang mga totoong sangkot. Okay. Yan po ang tinig ni Attorney Wala Brian kami Hosaka, narinig. ang Executive Director ng ICI. Wala ka ba narinig? Ako lang ba? Guni-guni lang ba ito? Baka nasa Nagoya na. Attorney Hosaka, good morning. Good Kasama morning. ito, hinimok ng ICI Executive Director ang publiko, partikular na ang mga nasa pribadong sektor na makipagtulungan sa ICI sa pagbibigay ng mga leads sa nasabing issue. Pero ito naman sa mga nagsasabing ng kung ano-ano. Kauumpisa lang nitong ICI na to eh. Oo, Ano ba kauumpisa gusto lang. niya? Pag-umpisa niya, pusasan na ng pusasan kaliwat kanan na wala man lang proseso. Oo. Dapat kasi din sa ICI, ayaw nyo bang i-live via satellite yung investigasyon ninyo? Ayaw nila eh. Para sana hindi naiinip ang taong bayan eh. Ayaw nila. Kaya hinahanap pa rin ng mga mamamayan yung hearing sa Senado eh. Mas gusto namin yung trial by publicity. Ayun, Mas gusto namin yun. Pagka nabanggit yung pangalan, guilty na. Kasuhan kagad. Kasuhan kagad, pusasan, kulong na kagad yan. Yun ang gusto I-freeze na namin. kagad ang asset niyan. Yun ang gusto ng mga tao. Yun ang gusto ng Hindi, tao. talaga, naghahanap ng dugo. Dugo Ang talaga. taong bayan sa sobrang isipin mo lang kumpatsero kung ikaw yung nabaha. Talaga. Kung ang Talaga. bahay mo ang nakalubog sa baha sa matagal na panahon dahil ayaw kumati-kati ng tubig. Tapos tsaka mo makikita itong Talaga, kumpatsero. talaga namang Alam niyo, isusumpa sabay- mo eh. Maghahanap ka talaga ng ulo. Maghahanap ka ng dugo. Pareho po tayong nakaranas na ng baha. Ewan ko kung may nakikinig sa atin dito. Ako, San Nueva Ecija, kumbatsero, naranasan natin yung itinataas mo kung saan mo itataas tong gamit na to. Yung mga baboy namin, kumbatsero, hila-hila ko, dala-dala ko para lang huwag malunod, dadali mo sa mataas na lugar. Nung nag-aalaga Hindi ba pa ako ng baboy. hindi ba marunong lumangoy yung baboy? Marunong. Mas magaling pa kaya... Kaya nga, bakit mo, ba't mo marunong lumangoy yun? Marunong lumangoy, baka kung saan pumunta. sa ibang, Baka sa ibang bakuran lumangoy yun. Pumunta. Saka nasa Tapos kulungan. ang kininanuan amin daw, Amin pumasok to. dito. Kumbaga, nakita nyo mga kababayan, lahat tayo nakaranas yan. Si kumbatsero, naalala ko nung nakatira sa Marilao to. Talaga. Papasok mo kung basang sisi mo. Hindi ba Talaga. pare-pareho Lahat natin tayo. naranasan yung baha. Napakahirap. Lalo na yung mga inaabot ng baha na hanggang ngayon baha. Talaga. Sa Kalumpit, hanggang ngayon baha. Yan. Kalumpit. 20, parang... Talagang maghahanap at maghahanap. Kaya nga, nakakagalit. Pero tandaan, hinay-hinay lang mga kababayan. Kabubuo pa lang nitong ICI na to. At naglagay-lagay kayo ng justice ng Supreme Court dyan. Natural, batas ang susundin yan, proseso. Kasi kailangan due process. airtight ang kaso. Mahirap naman yung magsampa ka ng magsampa. Mabanggit lang ang pangalan. Kasuhan yan. Ayun na sinasabi natin. Nako, baka ma-dismiss lang yan. Yun pa naging dahilan para sila'y mapawalan sala. Tandaan ninyo, kapag nakasuhan na yan at
na-dismiss ang kaso, wala na. Meron tinatawag po na prinsipyo ng double jeopardy. Double jeopardy. Sino si Jobart? Naloko na. Samantala, dapat tiyaking fully funded ng pamahalaan ng libreng edukasyon para sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Ayon kay Senator Loren Legarda, ang Free Higher Education Act ay batas at hindi opsyon lamang. Kaya dapat siguruhing napopondohan ito batay sa tinatayang bilang ng enrollees. Git ng senadora, ang anumang pagkukulang sa pondo ay nangangahulugang may mga maiiwang estudyante. Matatanda ang aabot sa 12.3 billion pesos ang kabuang halagang kakulangan sa alokasyon sa free higher education mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Senator Legarda, mahalagang maitama ng permanente ang paraan ng pagkukwenta sa 2026 General Appropriations Act para matiyak na ganap na mapopondohan ang free higher education taon-taon. Ayan, isa ito. Isa ito ang dapat na tinitiyak na may sapat na pondo. Yes. Yung mga natatanggal, nababawi dyan sa flood control, yan dito. Pwede dito yan. Ilagay. Isa yan sa pwedeng paglagan. Pwede rin siguro yung sa science and technology, yung Ayun, ating research and development. Research and Maglagay tayo development. ng maraming pondo dyan. Ay, nako. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 641. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Hataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na halos lahat ng mga senador sa 19th Congress ay nagpasok ng bilyong-bilyong pisong halaga ng items sa 2025 General Appropriations Act. Ang insertion ayon kay Lacson ay nasa mga dokumento na kanyang nakalap at nagpapakita na ang mga ito ay individual insertions at nasa category bilang for later release. Nagpahayag ng pagkabahala ang senador sa pagpapalabas ng mga unprogrammed appropriations, bagamat hindi anya illegal ang insertions o amendment per se. Questionable naman ang mga ito lalo na kung ang individual insertions ay aabot ng 5 billion hanggang 9 billion pesos. Babala pa ni Lacson, ang nasabing insertions ay banta sa ekonomiya dahil ang diverted funds ay maaaring napunta sana sa mga planong infrastructure programs at sinuri sa antas ng barangay, city at regional levels. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi.
Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga taxmates, mga tax partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Lalo na mga kababayan natin sa mga lugar na dinaanan ng bagyong si Opong. Yung mga ipinakita ho namin sa inyong mga pahayagan kanina na ang mga banner story ay may kinalaman sa daan-daang bilyon sa na insertions ng mga senador. Pag titingnan ho ninyo yung mga pictures, larawan naman ng pinsala ng bagyong si Opong. Grabe yung matindi rin pala itong si Opong. May mga napatay pala yan si Opong eh. Ilan yung latest UL? 26. Oh. Ang pinakahuli pong report at maaaring madagdagan pa yan. Dahil po sa bagyong si Opong. Ang isa po sa mga matinding na pinsala bukod dun sa Masbate, yung Samar. Samar provinces. Oo. Kaya sana makakuha tayo ng update yan, kumbachero. Kumusta na kaya ang ating mga kababayan na napinsala ng bagyo? Itong si Nando na international name Ragasa. Mabutit ito'y nasa pinakatuktok lang ng Pilipinas. Pero super lakas 'yon. Matapos ito namang si Opong ay malakas din, kaya lang sa gitna ng bansa ito tumama, kumbachero, yung Visayas region. Niyan, Kaugnay niyan, ito, may update tayo mula sa Masbate, isa sa mga pininsala ng gusto ng bagyo. Andon si RH18 Roel Saldico. Come in, Roel! Katunying at ka Jerry, nandito tayo ngayon sa Barangay Bakakay sa bayan ng Mubo, lalawigan ng Masbate. Kung saan kaninang madaling araw tayo ay dumating na sakay tayo ng roro ng barko at ito ay tayo agad na nag-ikot dito sa lalawigan ng Masbate upang alamin natin ang mga sitwasyon ng ating mga kababayan. Sa ngayon, ating nakita ngayon dito sa Barangay Bakakay ang sitwasyon ng Katunying, makikita mo dito Katunying ang sharing ito. Talagang giba yung kanilang bahay ng pamilya Samson. Ang area na ito na nasa tabing ilog sila nakatira. At ang sitwasyon nila ngayon ay talagang walang bahay na natira. Asan yung bahay? Yung mga natirang yan, Roel, yung mga nakabagsak na mga gamit na yan yung bahay nila? Yes, bahay nila yan na Katunying. Nakita natin dito, nasa tabing kalsada lang sila, pero nasa nakatira sa tabing ilog. Nakita natin dito sa sitwasyon nila ngayon. At walang matirahan sa mga hanggang sa ngayon. At si Tatay pala, Tatay Alex, isa sa ating mga panayam dahil nandito pala siya nung mismong bumabagyo dito sa bahay niya. Tatay, ilang taon na po kayo? 60 po. 60 na po. So ngayon po, nung bagyo na yon, kumusta naman dito yung sino pong naiwan dito? Ako po kag siya na isa kong anak na lalaki. Opo. Dalawa kami. Oo. Kumusta po? Gaano kalakas po yung yung Ay, malakas talaga, malakas bigla pagtumba sa isang bahay namin. Bigla kami tumakbo kasi nang liparan ng mga sim. 'Yon. Dating namon doon, nakapasok kami sa balay ni Meriolis. Doon kami sa safety. Pagdating tapos ng bagyo, kumusta naman? Nakita mo yung bahay mo? Wala na. Pagdating ko dito, wala na lahat. Ang 3 bahay. Wala na kayong magawa. Yung mga gamit na nandyan, nandoon sa Kalabian. Sa mga, dyan nandun pa, di pa namin nakuha. Opo. Nandito po, nanonood po ngayon si Katunying at Ka Jerry. Ka Jerry, may tanong kayo kay Tatay Alex. Roel, Tatay Alex, yung ilog sa likod, umapaw ba yan? Kalahati po dito sa Tuna area na BIM. Yung riprap. Ang kakalahati lang. Ang malakas talaga, ang puminsala ng mga kabahayan ninyo, yung malakas na hangin. Malakas po. Matagal na ho kayo dyan nakatira, Tatay? Kaming pamilya lang po, kami magpamilya.
Matagal na po kayo dyan? Matagal na po, mga ano na, Vince? Mga 31 years old na siguro. Ang tagal na pala. Oo. First time na mangyari. Madami ng bagyo po na dumaan dito sa amin. Ito lang yung isiupong ang magupit talaga na inubos ang bahay namin. Oo. Baka po nakikinig ang ating pamahalaan, ang mga gobyerno ng Masbate at pati national government. Ano pong panawagan ninyo, tatay? Oo. Panawagan po kami sa dyan na sana makahingi kami ng konting tulong para makabalik-balik ulit yung bahay namin. Ito lang po dito sa itong area, wala kaming matirahan talaga na iba. Kaya dito ba rin kami babalik? Yan po bang pa rin namin tatayo. Tatay, yan bang lote na tinatayo niyo sa inyo naman yan? Hindi po, nasa sakop ng highway. Ang may-ari niyan ay gobyerno. Gobyerno na po. Kung ipapalipat po kayo ng lugar, ayos lang ba sa inyo yan? Okay lang po kung mayroon kaming malipatan. Mainam. Basta may malilipatan kayo na safe, na ligtas naman kayo, ano? Opo. Sige, tama po yan. Sige po, hanap po tayo ng malilipatan nyo. Rebel, makipag-coordinate na rin tayo. Kaya makinig kami po ng bulig. Na sana bigyan man kami ng matayuan na sa bahay. Di nasakop sa gobyerno. Oo, yan. Maganda. Sige po. Ruel. Opo. May panawagan din na katunying si Nanay Binos. Nanay, panawagan niyo po sa tulong po dito sa inyo. Sana matulungan po kami sa amin matitirhan kasi wala paano kami. Oo. Si Nanay Binos sa katunying silang mag-asawa dito. Ilang po anak niyo, Nanay? hanap buhay nila? Ano hanap buhay nila dyan, yung pamilya nila? Construction po. Sa construction. Kayo, Nanay? Ako wala na po kasi inoperahan po ako na. Wala na po, hindi na ako po makatrabaho. Yan bang ilog na yan may nahuhuli pa bang isda dyan? Meron man. Mayroon. Malalaki? Ano isda? Maliliit lang? Mayroon mga kasili. Mga kasili. Ano na? Kasili. Sige. Pinapatawa na si Tangay. Katunying yan ang sitwasyon. Nakita natin dito si tatay at tanay. Init ng tubig para sa kanilang ngayong umaga. Pero Roel, Katunying at Jerry. Roel, diyan sa buong lalawigan ng Masbate, anong pinsala, ilan mga casualties, anong mga estimate na mga damages diyan? Okay, dito naman sa Masbate, Katunying at Jerry, yung natala nakaraan ay mayroong 5 casualty at dito naman ay maabot naman sa higit 1,000 na mga kabahayan ng apektado na dito sa buong Camarines Norte dahil nga Masbate na kung saan nga itong mga Masbating area na ito ay halos 2 distrito ang apektado ng halos 12 bayan apektado dito Katunying at Jerry. Okay. So Katunying at patuloy tayong pag-iikot pa dito sa mga bayan na ating pag-iikot. Katulong natin ang Philippine Coast Guard sa pagtutulong sa atin dito habang tayo nag-iikot Katunying at Jerry. Mula dito sa lawigan ng Masbate, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito kumbachero, pwedeng magpasiklab dito yung nagpapaandar sa DSUD si Secretary Aliling. Secretary Aliling, magpasiklab kayo ngayon dito. Meron po kayong pondo na naka-allocate sa inyo kapag ganitong may kalamidad. Disaster. Immediate po, pwede po kayong pumunta sa mga lugar na natamaan ng kalamidad at para sa reconstruction ng mga bahay na may pera po kayo, pwede po kayong pumunta para mapalakpakan naman namin kayo. Yun, doon, pwede. May pondo dyan, ang DSUD. Oo. Tama ito. Puntahan yung mga napinsala na yun, yung sa lugar ni Tatay Alex na yun. Yan. Kung yung 10,000, malaking tulong na sa kanila yan. Napakalaking tulong sa kanila yan. Oras po natin. 6:56 ng umaga. Achi, lakyam, go chap black, hun. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2.
Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, binabati pala natin ang happy birthday. Sino? Si Kuyang Romel Sitin. Oy, Kuyang Romel Sitin. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Talaga naman. Saan ba ang handaan? Diyan ba tayo sa ASEA? Ayan. Oy, biyahe na tayo. Sakyan na natin ng Cherry Tigo. Alam mo yung ASEA Combachero? Ang laki ng problema ngayon. Bakit? Sobrang laki ng problema sapagkat napakaraming nagpupunta. Maganda, yan ang magandang problema. Ang dami-daming nagpupunta. Congratulations. Napakaganda naman talaga. Nung mabanggit ko nga yan kay Assistant Secretary General Eli Cruz na nung hindi pa siya nakakapunta dyan, meron bang ganun doon? Sabi niya. Nung mapuntahan, diba? Napahanga si Asek. Yan po yan sa Subic. Napakagandang Subic. Napakaganda po ng lugar. Lalo na yung kanila Combachero. Meron kasi silang pool dyan. Yung Infinity Pool. Infinity Pool. Na para kang nasa pool ka pero para kang naliligo sa dagat. Talaga. Dahil karugtong parang karugtong dagat. Diba? Ayan. Happy birthday, Kuyang Romel Sitin. At happy birthday na rin kay Anton Christopher Mananis. Ayan, kay Anton. Topi, happy birthday, Pogi. Ayan. Meron palang magandang balita lalo na doon sa mga kumakanta ng mula Apari hanggang Hulo. Ayan. Ibinasura po ng Court of Appeals ang motion for reconsideration na inihain ng tape yung Television and Production Exponents Inc. Kaugnay ng kasong copyright infringement na isinampa nila Tito Sen, Vic Soto at Joey De Leon. May makarang mapatunayan na hindi ayun, pag-aari ng tape ang audiovisual recordings at jingles ng Itbulaga. Ayun naman talaga parang 2x2 jingle din yan Tama yun. Kaya ito, tulad nito ng 2x2 jingle na to, iniregalo sa atin to. Yung pinatugtog natin kanina. Ito, nasan ba yan? Ito. Yan, Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, ayan, diba? Ayan, ang katotohanan, dala nila. 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. Ayan, diba? Meron bang makakapag-claim na iba na kanila yan? Amin yan. Ayan. Kaugnay ito ay pinagbabayad po ang tape ng 2 milyong piso bilang kabayaran. Yung temperate damages, 500,000, exemplary damages, 500,000 attorney's fees. At pinagtibay din ang desisyong ito ang naunang hatol ng korte na kumikilala sa TVJ. Tito Vic and Joey bilang lehitimong may-ari ng naturang audiovisual materials na sangkot sa kaso. Ayan. Congratulations Tito Sen, Bossing, at idol, ang ating mga idol. Joey Lahenyo. Doon sa mga kumakain dyan style TVJ lang. Ituro nyo lang kakaway lang kayo sa katabi nyo mga kumakain. Luma na yung joke, panalo pa rin pero panalo pa rin. Diba? Talaga naman. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Lunes sa 29 ng Setyembre 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Halos lahat ng senador sa 19th Congress nagsingit ng mahigit 100 bilyong piso sa 2025 national budget ayon kay Senator Ping. Epekto sa ekonomiya ng flood control scam nagsimula ng maramdaman. ICI hearing hindi pa rin ila-livestream. DOJ umalma sa finger heart ni Sara Diskaya. Bilang ng mga nasawi sa tatlong magkakasunod na bagyo at habagat sumipa na sa 26. Pinatilyo arestado sa pagnanakaw ng anti-dandruff shampoo sa Maynila. Talaga naman. Naalala ko tuloy kating-kati ang ulo ko kahapon. Yung pala binalakubak na rin ako. Ganon? Anti-dandruff shampoo talaga, ha? Yes. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Balita! Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na sa 26 ang nasawi sa paggugupit ng tatlong magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong, kasama ng habagat na tumama sa bansa. Sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa nasabing bilang, 9 ang namatay mula sa Bicol Region, 8 sa Cagayan Valley, 4 sa Cordillera Administrative Region, 2 sa Central Luzon at Central Visayas at 1 naman sa Eastern Visayas. Inaasahan ng NDRRMC ang pagtaas pa ng bilang ng mga biktima kasunod ng report na nasa 10 ang namatay sa Eastern Visayas, karamihan ay mula sa biliran na tinangay ng flash floods at storm surge. Samantalang pinagsamang pinsala mula sa mga bagyo at habagat ay umabot na sa 822 million pesos sa infrastructure at 1.8 billion pesos naman sa agrikultura. May pautang ang Department of Trade and Industry sa mga negosyong naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na meron silang Enterprise Rehabilitation Program para makabangon din pati na ang mga negosyante na naapektuhan ang kita o kaya na may nasira ang mga pasilidad dahil sa kalamidad. Ayon kay Roque, kailangan lang ng nairehistrado ang negosyo. Eto na, sayang kailangan yung negosyo mo registered. Oo. At compliant sa mga government permit at pwede nang umutang ang mga negosyante nang walang collateral. Ayan na. Oo. Magaling. Meron tayong Enterprise Rehabilitation Fund. Ipapakita lang po nila through picture yung damage sa kanila, meaning small damage, medium damage, or high damage, at ipapautangin na po sila. So we have pautang po from as low as 5,000 all the way to 10 million pesos para dito sa Enterprise Rehabilitation Fund. We have also set aside 2 billion pesos worth for this fund. Ayan. Yung pong binabanggit natin na kailangan registered ang negosyo bilang requirement para maka-avail nitong pasilidad na ito ng DTI, isang wake-up call sa marami nating mga kababayan na nagninegosyo tapos hindi sumusunod sa mga alituntunin, lalo na yung registration. Online lang naman yan, pwede na ngayon, di ba? Oo, yung online registration sa DTI, andali, yung pangalan, yung business name. At siyempre, may isa pang requirement, kumbatyero, mga government permits, dapat nakarehistro ka sa City Hall. Ayan, may business permit ka and all. Tsaka requirement po BIR. talaga yan, BIR. Sapagkat pagka ganito, dumarating yung kalamidad na ganito, hindi ka man lang maka-avail ng mga programa ng gobyerno kung ikaw ay underground o ikaw ay bahagi ng underground economy o kolorom. Yan. Yun ang kainaman ng ikaw ay rehistrado. Ang Department of Agriculture ay agad ding nagpa-umaksyon kumbatsero ng tulong para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan. Inatasan po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang lahat ng regional offices ng Department of Agriculture sa mga lugar na tinamaan ng nagdaang bagyo
Gayon din ang Philippine Crop Insurance Corporation. Ito, isa rin ito ha. Marami sa atin hindi kilala itong Philippine Crop Insurance Corporation. Na ito rin. Kailangan din, rehistrado kayo para pag chinek, pwede kayong makapag-claim ng mga pinsala. Bilang na rin ng ano ito? Iniutos na rin ng kalihim sa NFA ang agarang pagpapalabas ng bigas sa mga lugar na nangangailangan ng suporta para sa mga kasalukuyang isinasagawang relief operations. Dami natin bigas. Dami niyan. Bigas. Problema nga ng NFA, wala silang mapaglagyan ng bigas. Ayun, doon ninyo dalhin sa mga naapektuhan ng kalamidad. Samantala, nako, yan na sinasabi natin kapag ganyan sunod-sunod ang mga kalamidad, ang tatamaan talaga ay sektor ng agrikultura. Sisipa ang presyo. Pinuntahan kaagad at chinek ni Boy Gonzales ang presyo ng kamatis. RH29, Boy Gonzales. Coming, Boy! Anthony, Jerry, nagrereklamo na ang mga misis na namimili sa Divisoria dahil matapos na sumirit sa 180 pesos kada kilo ng kamatis sa dating nasa 60 pesos lamang. At ayon sa mga namimili ay halos triple na ang presyo ng kamatis sa Divisoria para sa pang-ulam. Ang imitok ng mga misis na namimili sa Divisoria, ayon sa mga tindera, tumaas ang presyo ng kamatis dahil na rin sa kakulangan ng supply, gusto ng masamang panahon at pagbasa ilang mga probinsya. Lahat na lang ay tumataas pero ang sahod ng mga magagawa hindi naman daw nadadagdagan. Naisingit mo pa yun? Ano ba yun? Himutok ba ng mga nakausap mo yun o himutok mo yun? Hindi, himutok talaga ng mga misis yan na nakakausap ko. Yung mister nila, hindi raw yung mga isweldo na kanila mga mister ay hindi naman daw tumataas. Kaya yan yung himutok nila. Pero sibuyas, nasa 120 pesos ang kada kilo. Yung siling berde, nakita ko kanina, may picture ka. Yung siling berde, nasa... Pansigang, yung pansigang. Pansigang. Yung pansigang mismo, nasa... Ito, nasa 30 pesos. Hindi pala sili ba yan? 1/4 lang 30 pesos. Ibig sabihin 120 pesos ang kilo. Ang kilo? Ang kilo. Ang siling pula. Yan sili. Kulay pula. Ang mura. Kulay pula. Hindi, 1/4 lang. Nasa 240 ang kada kilo. 240 ang kilo. Yung labuyo. Kada kilo. Yung labuyo. Ang talong, 60 pesos. At yan yung mga, meron kasi nga kamatis na maliliit ay medyo mura, 150 pesos ang kada kilo. Ang talong nga, ang 1 kilo ay 100. Yan yung mga presyo ng gulay dito sa Divisoria sa Tondo side. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, 29 Boy Gonzales. Puntahan naman natin si Giselle Ricafort. Meron daw pong task force ang Department of Energy na binuo para makatulong sa mga naapektuhan ng bagyong Opong sa Masbate. Wala yatang kuryente ngayon dyan at ang sabi ng gobernador na bata pa, baka abutin daw ng 1 buwan. Nako. 1 buwan silang walang kuryente. Ganon. Alamin natin ang latest mula kay 15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry Katunying, full force ng Department of Energy para sa mabilisang pagbabalik ng supply ng kuryente sa Masbate na pinakanapuruhan ng bagyong Opong. Nagpasaklolo na ang kagawaran sa Philippine Navy upang agad na makabiyahe ang kanilang mga team mula sa Region 1, 6 at 7. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa Philippine Ports Authority upang bigyang prioridad ang kanilang biyahe sa heavily congested na mga pantalan, partikular na sa Piodoran at sa Pilar. Ayon pa sa DOE, inaalam na rin nila sa Office of the Civil Defense ang mga kritikal na pasilidad na nangangailangan ng agarang supply ng mga generator set.
Siyam na generator set na may kapasidad na 12 kilowatt single phase 240 VAC ang inihahanda sa Mobo substation para sa agarang deployment sa mga ospital sa buong lalawigan. Kabilang na sa Ticao District, Laberia, Kataingan at Aroroy Municipal, Mandaon Medicare Community at Masbate Provincial Hospital. Samantala, nagpatawag naman ng pagpupulong ang DOE Oil Industry Management Bureau sa mga oil company mamayang hapon upang tiyakin ang sapat na supply ng langis sa lalawigan. Bagamat may 3 retail station daw na pansamantalang nagsara doon, nananatili namang bukas ang karamihan at natutugunan ang pangailangan sa gasolina ng mga restoration team at critical na pasilidad. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, tama ba yung narinig ko? Mga 1 buwan daw walang kuryente dyan sa Masbate? Ang hindi ko lang alam yung statement ng local government cabinet. Pero yung Department of Energy. Sa side ng ng DOE ang kanila namang pagsiguro hangga't kaya na as soon as possible ay maibalik nga yung supply na kuryente dito sa lalawigan bilang may direktiba na rin sa kanila ang Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya makikibalita tayo, Katunying, kung ano yung pagtaya nila, gaano katagal yung mga nararanasan pa na power interruption o kawalan ng kuryente doon sa lalawigan. Nagtumbahan niya tayo mga poste. Talaga. Sobrang bigat niyan. Anyway, thank you, Giselle. At meron din kasi, Katunying, na mga electric cooperative talaga na napinsala ng bagyong Opong. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pangunahing balita. Thank you, Giselle. 7:18 ang ating oras. Arestado ang isang 18 anyos na lalaki matapos na mahuling nagnakaw ng shampoo sa isang health and beauty store sa Carriedo, Maynila. Kinilalang suspect na si Justin Rivera ng Santa Cruz. Nahuli sa kanyang 5 bote ng anti-dandruff shampoo na umabot ng 2,000 pisong halaga. Hindi siguro ng balakubak nito. Hindi for personal use to. Pang benta. Pang resale. Pang resale. Batay sa report ng Manila Police District, nakatunog ang sales clerk sa kakaibang kilos ng suspect na agad na nagmamadaling lumabas ng tindahan. Dahil dito hinabol si Rivera ng staff ng tindahan at doon nakita ang ninakaw na mga shampoo na nakakoble sa kanyang t-shirt sa bahagi ng bewang. Dahil sa walang maipakitang resibo, ang suspect agad itong dinala sa presinto. Hindi ba inusisa kung anong sitwasyon ng kanyang buhok? At ng kanyang anit? Baka sabihin ng tao, kung kayo ba nasa kalagayan ko? Hindi niyo pero ilan yan? Ang dami, no? Ang dami. 8. Ang dami, Pogi. Samantala, sa ibang balita, binatikos ng Department of Justice ang naging asal at pahayag ni Sara Diskaya matapos siyang humarap sa DOJ kaugnay ng investigasyon sa umanay anomalya sa flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, ang ginawang pag-finger heart ay malinaw na palatandaan ng kawalan ng sinseridad at complacency. Dagdag pa ni Clavano, isasama sa kanilang pagsusuri ang asal ng mga sangkot sa kaso at pinayuhan ang lahat ng mga sangkot na kumilos ng nararapat. Nitong Sabado, dumating si Sara at aasawang si Curly sa DOJ. Ito yung video. Ayan. Ayun! Yung pala yung finger heart. Ayun. Di ba Korean ano yan? Ayos! Yung ganyang mga sign na ganyan. Amudya! Hindi, sabi niya, paglabas, muli siyang hindi nagbigay ng sagot sa mga reporter at biniro na gandahan nyo yung memes ko. Sabi niya gano'n. So, parang siguro nung paakyat, tinatanong siya, Sara, statement mo. Imbis na magbigay ng statement, nagbigay na lang ng finger heart. Ayun. Ito naman DOJ, mapagpatol. Ganun pala yun. Yung DOJ, mapagpatol. Pati ba naman yun?
Sa dami ba naman ng angulo na pwedeng sipatin dito, pati yung pag-finger heart nito naging parte pa ng top story natin. Ang bira. Di ba? Tapos yung paglabas, sabi gandahan yung memes. Kasi nga siguro itong mga tao, ako yung mga tao na to, nababaliw na yung mga yan nababaliw na in the sense na yung bang yung sobrang pressure din sa kanila. Hindi na alam kung ano na gagawin sa buhay nila, sigurado. Paubayan na natin sa netizen yung mga reaction sa ganyan, di ba? Yung sa finger heart. Netizens na, bahala na, maraming gagawing memes dyan. Hindi na DOJ. DOJ pa. Alas 7:22 ang ating oras, hindi isa sa publiko ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pagdinig tungkol sa umano'y korupsyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Paliwanag ni ICI Executive Director Brian Hosaka, masyadong mapanganib na i-live stream ang pagdinig at posibleng maging iba ang interpretasyon ng taong bayan. Pagtitiyak naman ni Hosaka, gagawin nila ang kanilang trabaho ng patas, objective, independent at kakasuhan ng sinumang individual at grupong posibleng sangkot sa anomalya. Unti-unti nang nararamdaman ang epekto sa ekonomiya ng garapalang katiwalian sa bansa, partikular sa flood control projects. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, kabilang sa mga lubhang apektado ang GDP ng Pilipinas. Yun nga yung ekonomiya. Ramdam na rin niya ang paghina ng piso. Magkano ba piso ngayon, kumpatsero? Yung balitan ngayon. 58 na pala. 58 na? Oo. 58.1. Naku, grabe. At bumagal din po ang usad sa stock market. Dahil baka daw po nawala na ng kumpiyansa ang mga investors. Totoo yan. Giit ni Leco, tinatamaan na rin ang real estate dahil sa pagpipigil ng mga investor na bumili ng high-end property sa pangamba na mapagkamalang kontratista. At yung halimbawa po, ang government spending, dahil po sa nangyayaring katiwalian o na suspetsahang katiwalian, bumagal po yan. Yung iba pong public spending natin sa infrastructure bumagal o kaya ay natigil, kung kaya po sa GDP natin magkakaroon ng reflection yan. Ngayon po doon sa ating pong consumption magkakaroon din po ng epekto yan, at doon sa mga investments na balitaan din po natin, nabasa natin na ang real estate po ay tinatamaan na, lalo na po doon sa mga high-end. Mukhang nagpipigil ngayon ang mga mamimili na pumasok doon sa mga investments na yon at baka mapagkamalan silang mga kontratista. Po ang tinig ni Professor Emmanuel Leco, na isang ekonomista. May nagme-message sa atin dito, kumpatsero. Mother, wala ba tayong balita doon sa kay Senator Marcoleta na ngayon ay pinupunterya yung asawa daw niya kasi ay independent director ng isang insurance company. Mali, sabi ni Betlog mo, totoo ba nakasosyo ng asawa ni Marcoleta ang mga Diskaya sa kanilang insurance business? Mali po yung yan ang hirap. Dapat talaga binabasa nyo mabuti yung balita Inilabas po kasi ng isang news website, itong bilyonaryo, na ito daw pong misis ni Senator Marcoleta ay opisyal ng insurance company, isang insurance company na may transaksyon sa mga Diskaya. Parang ganito yung kumbatsero. Halimbawa, ako ay nagpagawa ng building. Nagpagawa ng building. Ngayon, matik kasi sa akin na ipapa-insure ko yung, may mga yung building ko. O kaya naman, wag ng building. Wag ng building. Bahay o kaya sasakyan. Yan. Requirement ngayon. Maraming insurance company naman talaga. Marami. Katakot-takot ang insurance company. Ngayon, yung isa po sa mga pinagbilhan ng insurance policy ng Diskaya isang insurance company na doon ay independent director pa. Independent director
yung misis ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, ang anggulo na ay conflicted daw tong si Marcoleta dahil yun daw kumpanya na nag-insure doon sa property ni proyekto ni Marcoleta ay konektado kay Marcoleta. Ayun. Nahilo ako doon kapag ay nako, parang hirap ano. Ngayon kapag pinaliwanag ngayon ng mga Marcoleta, lahat na lang ba ng may nagbenta ng itlog sa mga diskaya? Oy, nagbebenta ka ng itlog sa mga diskaya, ha? Ganun na ba 'yon? O ikaw may beauty salon, halimbawa, kunwari nagpa-parlor doon si Sara Diskaya. Diyan nagpapa-parlor si Diskaya, ha? Oy, kamag-anak ni Marcoleta yung may-ari ng parlor na yan, ha? Connected kayo dyan. Ano na bang inabot natin? Mario Joseph, Ito, abangan nyo. Yung witness na humarap sa... Kailan ba siya susunod na hearing? Mother, kailan may hearing ba bukas? Tomorrow? Wala pa. Today, wala. Abangan nyo yung... patanong mo kay yung Marines. Yung Marines na nag-witness na siya, yung naka-detail daw sila, security ni Congressman Saldico, sabi. Nako, abangan ninyo. Mukhang may development dyan. May development pa na. Mukhang nagsusulat na ng bagong affidavit. Ganun? Mukhang may bagong affidavit. Nako. Itong witness na ito. At may ituturo. Kaya lang, baka iba na ituturo nito. Baka mukhang may ituturo kung bakit siya lumabas. Kung bakit siya nagsalita. Nako. Ayan. Abangan. Susunod. Tito Boy. Sino? Sino itong senador na walang insertion? Napakaloko nitong senador na ito, ha? Walang insertion. Sabi kasi ni Senator Ping, halos lahat ay may insertion. Halos lahat ng senador. Sino yung wala? Ayan, ha? So yan ang pahulaan ngayon, ha? At this week daw walang hearing. Walang hearing ngayon? Wala bukas, wala sa Webes. Mother. So wala pala tayong ngayong week na to, wala. Ayan sabi ni Mother, kino-quote namin si Mother dito. So matatagalan pa yung nakakamiss naman yan. Bagong testimonya nitong Marines na to. At sino itong actor comedian na mahilig daw mag-sharon sa mga handaan? Ano ba ibig sabihin? Pag kung baka magalit sa atin si Senator Kiko. Senator Kiko, binasa ko lang to, ha. Balutin mo ako. Ayun. Ng iyong pagmamahal. Ibig sabihin, mahilig magbalot sa mga handaan. Sino yan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita 7:29. Reach! Pangunahing Balita. Kumbachero, napapansin mo ba habang tumatanda ang mga magulang natin, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? Nako, totoo yan, kumbachero. Ang isa pang napapansin ko, parang mas ganado pa sa Marites kaysa sa pagkain. Tama ka dyan. Pero seryoso, kumbachero, delikado kapag kulang sa nutrisyon. Mahirap magkasakit, lalo na ang mga seniors natin. Kaya nga dapat tinututukan. Kagaya ko, pinapainom ko si Nanay Benny ng N+ Gold. Yun. Kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. 7:39. Tuloy ang mga pangunahing balita. Halos lahat ng senador ang nagsingit ng hindi bababa sa 100 billion pesos sa 2025 national budget. Ito ay binunyag ni Senator Ping Lacson na base umano sa mga nakalap nilang dokumento na naka-FLR o for later release.
Ayon sa senador, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang na nagsingit din sa budget, pero mahaba rin ito. Pero mas malaki pa raw ito sa pork barrel noon na nadiskubre ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Paglilinaw ni Lacson, hindi otomatikong illegal ang insertions. Nagiging questionable lamang ito kung aabot sa 5 billion hanggang 9 billion pesos individual insertion. Hinimatay si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa kanyang selda sa International Criminal Court at natagpo ang walang malay sa sahig ng kanyang detention room sa The Hague, Netherlands. Sa inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte, kinailangan umanong isailalim sa mga laboratory test ang kanyang ama matapos ang insidente. Hindi rin umano agarang ipinaalam sa kanila ang pangyayari at walang ibinigay na paliwanag ang ICC. Ayon naman kay Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni Duterte, fatigue at physically incapacitated ang dating presidente at alam umano ng Marcos administration ang nangyari sa dating Pangulo, ngunit hindi agad ipinaalam sa defense team at pamilya nito. Umiiral ang inter-parliamentary courtesy ng dalawang kapulungan at inaasahang re-respetuhin ito na magkabilang panig. Reaksyon ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pinagtatalunan sa Senate Blue Ribbon Committee kung dapat bang padaluhin sa pagdinig ang mga kongresista na idinadawit sa flood control scandal. Ayon kay Ridon, maaaring dumalo sa Senate hearing ang sino mang kinatawan ng Kongreso, ngunit hindi sila maaaring obligahin o pilitin. Ang pahayag ni Ridon ay kasunod ng pagpupumilit ni Senator Rodante Marcoleta na ipatawag ang mga kongresistang sangkot umano sa katiwalian, bagay na hindi agad sinangayunan ni Senator Ping Lacson dahil dapat muna niya itong pag-aralang maigi. So, syempre, sarili po nilang rules nun, so ayaw ko natin panghimasukan po yun. Pero ayun na nga, pero syempre meron po mga negative reactions din po talaga yung mga kababayan po natin na bakit nga ganun ho yung naging itsura na yung po nga accused, sila rin po mismo yung parang kasama sa mga judge, di ba? Na dito po sa mga ganito po mga usapin. So, pero ginagalang po natin yung proseso po ng Senado, sila po yung bahalang magpasya kung paano po nila ayusin po. Congressman Terry Ridon. 7:42 ang ating oras. Nasa linya natin si Senator Rodante Marcoleta. Kadante, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Apo, bago po dun sa insurance at sa inyong witness, dito muna sa pinakahuling binasa kong balita, ipinipilit ho ba ninyo o talagang ang gusto ba ninyo ay ipatawag talaga ng Senado ang mga kongresistang nababanggit sa hearing? Di ba dapat ganun lang? Unang-una, yung kauna-unahang witness na sumigaw sa mga pangalan ng mga sangkot ay yung Diskaya. Kauna-unahan yun 17 mga miyembro ng Kongreso ang kanyang isinigaw. Wala, pinagtakpan lang Hindi man lang sila inanyayahan. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n. Nang tanungin ko sila kung halimbawa nandito si Saldico, kung tatawagin, ibinara ba naman yung inter-parliamentary courtesy daw. Pinaalala ko sa kanila, hindi ba ako si Representative Tiangco tinawag ko rito sa magitan ng imbitasyon? Yung inter-parliamentary courtesy, hindi nakasulat sa bato yun. Hindi absolute yun. Nasa choice ng isang inimbita mo kahit membro siya ng Kongreso kung gusto niya. Kaya nga hindi namin ginagamit yung subpoena Yung subpoena kasi merong puwersa yon na pamimilit. Sapilitan na yon. Sapilitan yon. Pero yung invitation lang tulad ng ginawa ko kay Representative Toby Tiangco, malaya at voluntaryo siyang pumunta ron. 2 beses pa nga pumunta ron O pagkatapos ngayon sasabihin nila inter-parliamentary courtesy. Hindi mo dapat gamitin yun. Parang nahalata nyo na nagtatakip na sila talaga Pagka congressman, takot na takot sila. So para sa inyo, kahit imbitasyon lang, kung hindi dadalo, bahala na sila. Tama lang naman yun, imbitasyon lang. Kung halimbawa wala naman silang itinatago at malaya silang gustong magpahayag, bakit naman hindi sila makarating?
Hindi lang isasabpina, no, kadate? Hindi kami nagsisimula sa sabpina dahil ngayon ay may pagkasapilitan yon. May konting ang kortesiya yon. Ngunit pagka inimbita mo, hindi ba, nasa sa kanya na yung kung pauunlak ang kanya o hindi. Okay. O dapat naman siguro magpaunlak sapagkat nakasalang ang pangalan mo. Ayaw mo maglinisin ang pangalan mo. Isa kang iniluklok ng taong bayan. Nagtitiwala sa iyo ang mga constituent mo. Ayaw mo magpaliwanag, alang-alang na lang sa constituent mo. Huwag na sa'yo. Huwag na sa pamilya mo. Paano yung constituents mo na nire-represent mo sa Kongreso? Hindi ba kaya ganun din ang mangyari kung meron pong senador na mabanggit sa House, ipatawag din ng House? So, nasa sila, imbitahin din. At palagay ko, dapat pumunta rin yung senador. Ano naman ang masama doon? Opo. Saka, on the other hand, sa isang banda, tama po kayo doon, Kadante, yung parang ang dating po kasi ng mga nagpaliwanag doon sa hearing ng House Infracom, naging self-serving dahil teritoryo nila yun . Pero kung sa Senado sila nagpaliwanag, iba nga ang magiging dating, Kadante, ano? Sa akin, kung walang dapat na itago, kung walang tinatago, ayun naman ay sang-ayon sa kanilang sinumpaang obligasyon sa mga mamamayan sapagkat mga public figures na po tayo, inihalal po tayo ng ating mga kababayan. Pinagtiwalaan po tayo ng kanilang boto. Kaya kailangan, kapag ka nababahiran po yung pangalan na yun sapagkat nakakapit po yung pagtitiwala na ibinigay sa inyo ng mamamayan, nasa sa inyo po ang obligasyon para linisin nyo na lang alang sa kanila. Yun ang aking panuntunan. Yun ang aking alam na dapat gawin. Opo. Okay. Ito ho, pati ang inyong misis nakakaladkad daw ngayon. Nasa isang, saan ho ba siya? May connected sa isang insurance company at ang yung insurance company na yon ay may transaksyon sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Ang hina naman ng nag-research na yun. Nakakaawa. Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga. Bayaran na ang mga media ngayon . Hindi man lang nila tiningnan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni-research. Ano bang ibig sabihin ng independent director? Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapag ka ikaw ay may kamag-anak mo sa may-ari. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang pag-aari doon. At meron kang kakilala sa mga namiminuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganun ang independent director. Dapat independent ka. Ang katungkulan mo lang, i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan humahatol ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagpapasya. Pero kahit kailan, wala kang pagmeme-ari doon. Wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon. Ganun po yung independent director. Ngayon po, kung halimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na serbisyo ng kinasasangkutan na insurance, tingnan po niyo yung mga sasakyan ninyo kasi covered baka nakuha po yung third party liability po o kaya baka yung pong pinag-uusapan nating insurance. Ibig ba sabihin pati mga sasakyan niyo may problema na rin? So ang binabanggit po ngayon, bagamat yung independent director ipinaliwanag nyo na, ang dating po ngayon sa publiko conflicted po kayo. Yun po yung gusto nilang palabasin. Pero palagay ko naman sa pamamagitan po ng mga programang katulad ninyo, may papaliwanag kahit unti-unti, mahimasmasan po yung mga nag-iisip ng kung ano-ano. Lalong-lalo na yung merong motibo rito. Meron kami kasing nakitang koneksyon sa mga naninira na yan. Siguro sa mga susunod na araw, ibubulgar din natin. Dahil nga, ang kagustuhan lang nila ay makapanira kahit sa anumang paraan. Hindi man lang nila isasaalang-alang na wala namang koneksyon yung pagiging independent director ng aking may bahay.
Oo. At saka nga ho kung lahat na lang ba ng nakatransaksyon ng mga diskaya pag naungkat masama. Ganun ho yata. Sila lamang ba yung na-cover kaya ng mga bonds nila o kaya ng surety bonds? Wala na bang ibang contractors na kumuha ng mga serbisyo ng mga insurance companies? Saka meron pa isa akong tanong doon. Kung hindi ko kasi na-research ito no? Senator, yung po bang lahat ba ng mga projects ng mga diskaya o kaya lahat ba ng mga properties nila isang insurance company lamang, itong insurance company that where your wife is an independent director ang kanilang kinuha? Hindi ko alam, Katunying. Siguro dapat sila yung magsiyasat niyan. Sapagkat napakaraming insurance company dito sa ating bansa. Dami talaga. Okay. Isa pa, Senator, yung witness na humarap yung Marines, si Orly Gurtesa, may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Hindi ko siya nakakausap Ang nakakausap niya yung mga talagang mga taong pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. At ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa dahil sa Marines. Sa aking pagkakaalam, yung mga Marines. May nagtatangka na rin daw sa buhay niya. Kaya yun ang pagkakasabi sa akin ng mga emissaries. Opo. Nung una kasi ayaw siyang tumanggi mismo di ba ng security na handa namang ibigay sa kanya pero siya tumanggi. Nung una kasi nakasaad sa kanyang salaysay mismo na gusto niya ring magbakasakali na sa ilalim sa Witness Protection Program. Nagkaroon lang ng siguro, ewan ko, nakikita ko kasi nung magkatabi sila ni Secretary Boying. Hindi ko alam, naririnig niya siguro yung pinag-uusapan dahil nandun siya sa tabi. Katabi ni Secretary Boying yung Alcantara at saka yung Bernardo. Magkakadikit sila. Bago matapos ang hearing, ayaw niya nang magpa-cover. Ba't kaya? Basta sabi niya, ayoko na po. Nagtaka rin ako. Bigla umayaw Bigla siyang umayaw. Pati yung protective custody ng Senado, sabi niya, wag na po. Wag na rin. Wag na po. Ang abala tao, sabi niya. Total, kaya ko na pong protection na ng aking sarili, sabi naman niya. Pero sa pagtaya ninyo, credible witness ito, Kadante? Sa nakita ko na at sa aking karanasan bilang trial lawyer, Katunying, Jerry, credible itong tao ito. Kaya nga pinipilit na butasan Isip-isipin mo, akala mo siya pang kumasangkapan ng pagnonotaryo at parang siya pang nameki ng notaryo. Saka naman nakakita ng ganitong klaseng mga pagpaparatang na imposible naman. Yung bago lang po natin puntahan yung notaryo, Senator. Meron po bang mga nabanggit sa inyo itong si Gutesa na halimbawa video o picture na pwedeng magpatunay o o kayo mga kasama niya na pwedeng mag-corroborate sa kanyang mga statements? Tinanong ko nga sir dyan dahil meron siyang sinabing thread Sabi niya, umalis na po ako sa thread nung magpasya po akong gawin ito kasi nahihiya po ako sa mga kasama ko. Ang usapan kasi namin, kung lalabas ako, ay magkakasama kami. Yun ang kanyang binanggit. Kaya lang po dahil ang dami pong dapat na isipin, sabi niya, nagpasya na po ako na ako na lang muna po para wala na pong maraming ma-involve, sabi niya sa akin. Yung pong tungkol naman sa notaryo, paano raw po ba nagpanotaryo to si Gutesa? Pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko? Pumunta siya at ganito yan Ang nakita ko doon sa notarial details nung nagnonotaryo na abogada, doon sa Ermita ang opisina niya. Ngunit parang meron siyang parang branch
naandun sa may Villaroel Street sa Pasay City. Kinunan pa nga niya ng litrato yung lugar eh. Nakalagay doon sa notaryo publiko 24/7. Saan ka naman nakakita? Ikaw ba Katunying, ka Jerry? Kung ikaw ba'y nag-notaryo 24/7 ba? Hindi ka naman natutulog. Hindi kaya, Kadante, hindi nyo ba na i-consider yung scenario na baka hindi talaga yun yung abogado, baka staff lang niya yung ganun naman lagi eh, 'di ba? Pag pumunta nga, hindi pa nga ako nakakita ng aktual na abogado pag nagpapanotaryo ako eh. Pasensya na kayo. Yung mga maliitang transaksyon lang nung araw. Ang karaniwan ganon. Ay ito, lalo na ito nakita ko eh. Dahil parang isang nasa gilid lang ng kalsada eh. Samantalang doon, yung talagang opisina niya, makikita mo sa notarial detail, nasa Ermita. Pero ito, bakit nando sa Villaroel Street, doon sa Pasay City? Sa Makati, ginagamit niya yung lugar na yon, nag-assign siya ng isang staff doon o sekretarya kaya. Makapalang tao siguro doon. Abay, doon lamang doon sa nakita ko yung book number niya, book number 8 na eh. Ibig sabihin talagang trabaho nila talagang magnotaryo. Para maramihan ito talaga. Opo. Okay. Hindi ko kaya babaliktad itong witness na ito? Ano yung tanong niyo? Hindi ko kaya bigla na lang biglang bumaliktad naman at mag-recant ng kanyang mga sinabi. Hindi ako niniwalang babaligtad yun. Nakausap ko eh. Tingin nyo maninindigan ito sa kanyang sinabi at hindi maaabot ito ng kabilang partido? Sa palagay ko, dahil matibay ang kanyang pagpapasyak, yun ang lamang una kong makita yan eh. Dahil hindi naman ako nagtagal, nagmamadali nga ako, kailangan humabol ako doon sa session namin. Pagkabasa ko ng kanyang statement, mabigat ito ako, kaibigan, at dito ay nagpangalan ka na nung talagang maring kapuntahan ng lahat ng ito. Talaga bang pinagpasyahan mong mabuti ito? Kagaya po na sinabi ko, sir, sabi niya, kalang-alang na po sa bansa natin, sabi niya. O sige ka ako, dahil ako naman ay nagmamadali, pasensya ka na. Isa lang ka ako ang hihilingin ko muna sa'yo. Kailangan naman mapanotaryo kahit pa paano may konting semblance naman na talagang ito'y ginusto mo talaga. At pagkatapos, kung buo talaga sa loob mo, alas 9 kasi ang hearing namin, bago siguro mag alas 9, nakapasok ka na ako sa Senado. Yun lang ang binitawan ko. Okay. Sige, baybayan natin ang mga susunod na kabanata. Okay. Senator Kadante, salamat po. Thank you. Salamat po. Senator Rodante Marcoleta. 7:57 ang ating oras. Maringet, take it away. Ay. Baka kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Long pre-painted ka na. Uy, niyayanig ngayon ang Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo ER o REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura at syempre, sulit na sulit sa laga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron po itong 1.5-liter turbo engine at pinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron din itong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range, kaya kahit road trip pabikol, kayang-kaya. Marami rin itong safety features tulad ng 14 advanced driver assistance system kasamang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Aba, kaya Kuyang Ricky Ileto, handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REV LE. Ayan. Ay. Kuyang Rommel Sitin,
ulit ang aming pagbati. Yan. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na. This time check is brought to you by